Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa isang pangunahing kalsada sa pusod ng Maynila, ang init na nagmumula sa aspalto ay lumilikha ng alon-alon na anino sa paningin. Nagbabago ang anyo ng syudad sa gitna ng katanghalian, at ang karaniwang ingay ng mga busina at sigawan ng mga nagtitinda ay biglang napuno ng tensyon ng si Clara Di Malanta, isang babaeng trooper ng truck na kilala sa kanyang tapang. Ay pinatabi ng isang pulis na ang yabang ay kasintindi ng sikat ng araw. Ang bandila ng One Piece na nakakabit sa kanyang truck ang naging mitsa ng isang mainit na alitan. Apoy, suntok, at sigawan ng mga taong bayan ang sumabog sa sandaling iyon, ginawang simbolo ng paglaban sa kawalang katarungan si Lara at ang kanyang matalik na kaibigang Simon. Sa isang maningning na tanghali, sa gitna ng magulo at maingay na sentro ng Kalakhang, Maynila, ang dagundong ng makina ng isang malaking truck ng kargamento ang bumasag sa katahimikan ng karamihan. Sa likod ng manibela, isang di pangkaraniwang tanawin, si Clara Di Malanta, o Lara sa mga nakakakilala sa kanya, 27 taong gulang, isang figura na nakakapagpalingon sa maraming mata. Ang kanyang maputing balat, na tila hindi nasisikatan ng araw, ay lalong umangat laban sa nakakasilaw na sinag na tumatama sa kalsada. Suot niya ay isang dilaw na t-shirt na hapit sa kanyang katawan, na binagaya ng kupas na maong na pantalon, isang tapat na kasama sa kanyang mahahabang paglalakbay. Ang kanyang itim na sapatos ay matatag na nakatapak sa pedal ng gas, habang ang mahaba niyang buhok ay malayang sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa bukas na bintana. Sa likuran ng kanyang truck, buong giting na iwinawagayway ang isang malaking bandila na may simbolo ng One Piece. Hindi ito basta-basta palamuti lamang, kundi isang tahimik na pahayag na puno ng kahulugan. Isang simbolo ng kalayaan, ng pakikipagsapalaran, at isang pino, ngunit matalas na patutsada sa kapangyarihang nagkukulong sa lipunan. Ang Sihi Negatibo 5 Road sa tanghaling iyon ay parang isang malaking entablado, at si Lara ang pangunahing tauhan na buong kumpiyansang bumabagtas dito. Ang trapiko ay siksikan, puno ng ingay ng mga busina at sigaw ng mga naglalako sa bangketa. Ngunit si Lara ay nananatiling nakatuon. Ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa manibela, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa unahan. Ang truck niya ay hindi lamang isang kasangkapan para kumita ng pera, kundi isang salamin ng kanyang malayang kaluluwa. Makikita ito sa mga maliliit na sticker na nakadikit sa gilid ng truck, na may mga mensaheng tumutulig sa mga isyong panlipunan. Subalit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang bandila ng One Piece. Malaki ang sukat nito, matingkad ang kulay, at sa bawat pagwagayway nito sa hangin, tila ito ay nagsasalita, hindi ako yuyuko sa sistemang mapanupil. Hindi lahat ay mailakas ng loob na magdala ng ganoong simbolo sa kalsada, lalo na sa isang bansang madalas na sinusupil ang mga kritiko. Para kay Lara, ang pagiging trooper ng truck ay hindi lamang isang propesyon. Minana niya ang diwang ito mula sa kanyang ama, na dati ring trooper sa malalayong biyahe. Isang simpleng tao na nagturo sa kanya na ang kalsada ay isang paaralan ng buhay. Sa loob ng kabina ng kanyang truck, nasaksihan niya ang maraming mukha ng bansa, ang taos-pusong ngiti ng mga taga-probinsya, ang pagod na mga mata ng mga manggagawa sa lungsod, at ang kasakiman na madalas niyang makita sa mga nasa kapangyarihan. Ang lahat ng karanasang iyon ang humubog sa kanya bilang isang babaeng matapang, hindi basta-basta nagpapasailalim sa mga alituntuning para sa kanya ay walang katuturan. Ang bandilang iyon ay ang konkretong anyo ng kanyang paninindigan. Isang paalala na ang kalayaan sa pag-iisip ay hindi dapat mabura, kahit pa may banta ng pananakot o karahasan. Habang ang mga gulong ng kanyang truck ay umiikot, dumadaan sa matataas na gusali at mga flyover na bumibiyak sa syudad, hindi alam ni Lara na ang tanghaling iyon ay magiging isang mahalagang yugto sa kanyang buhay. Akala niya, ang araw na iyon ay mapupuno lamang ng paghahatid ng kargamento, pagsuong sa trapiko, at pag-uwi na may kasamang ordinaryong pagod. Subalit, ang tadhana ay naghanda na ng ibang entablado para sa kanya. Ang bandila sa likod ng kanyang truck, na dati isang simbolo lamang, ay malapit nang maging mitsa ng isang malaking pangyayari. Isang pangyayari na susubok sa kanyang katapangan, maglalagay sa alanganin ang kanyang kabuhayan, at pipilit sa mga tao sa paligid niya na pumili, pumanig sa katotohanan o yumuko sa kayabangan. At lahat ng iyon ay magsisimula sa loob lamang ng ilang minuto, sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw at sa harap ng libu-libong mga mata sa kalsada ng Maynila. Habang papalapit ang truck ni Lara sa isang pangunahing interseksyon ng lungsod, biglang bumagal ang daloy ng trapiko.
Sa di kalayuan, ilang mga pulis ang nakatayo sa gitna ng kalsada, ay hawak na mga karatula para sa isang checkpoint. Sa gitna nila, isang anyo ang agad pumukaw sa pansin. Si Police Senior Master Sergeant Ricardo De Leon, o Ricky, sa mga kasamahan niyang natatakot sa kanya. Isang pulis trapiko na nasa kalagitnaan ng kanyang 35 taong gulang, may matipunong pangangatawan na pinalaki ng kayabangan, at isang kalbong ulo na kumikinang sa ilalim ng matinding sikat ng araw na para bang isang korona ng kapangyarihan. Ang kanyang unipormeng kulay tsokolate ay plansadong-plansado, ang itim na sapatos ay makintab na parang salamin, at ang bawat kilos niya ay puno ng otoridad na pilit niyang ipinapakita sa lahat. Mula sa ilang metrong distansya, ang tingin ni Ricky ay nakatutok na sa truck ni Lara, partikular sa malaking bandila ng One Piece na iwinawagayway sa likuran nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Lara, naramdaman ang titig na iyon. Hindi ito isang ordinaryong tingin ang pagsusuri, kundi isang tingin na puno ng layuning manghusga. Sa isang senyas ng kamay na matigas ngunit may halong pagmamataas, inutusan ni Ricky si Lara na tumabi. Ang tunog ng kanyang pito ay matinis na bumasag sa ingay ng syudad, dahilan upang mapalingon ang ilang mga naglalakad. Inapakan ni Lara ang preno, ipinarada ang truck sa gilid ng kalsada, at pinatay ang makina. Sa salamin sa gilid, nakita niya si Ricky na naglalakad palapit, mabibigat at tiyak ang mga hakbang, na parang isang leon na sigurado sa kanyang biktima. Sa likuran niya, 2 pang pulis ang sumusunod, may dalang tiket para sa multa at posas. Ang sitwasyong iyon ay nagpahinto sa ilang mga residente sa paligid. Ang ilan ay naglabas na ng kanilang mga cellphone para mag-record. Ang tensyon ay nagsimulang mamuo sa hangin. Tumayo si Ricky sa gilid ng pinto ng trooper, bahagyang tumingala upang tingnan si Lara. "Bumaba ka," sabi niya ng maikli. Ang kanyang boses ay mababa at walang emosyon, isang utos na walang puwang para sa anumang diskusyon. Huminga muna ng malalim si Lara bago buksan ang pinto. Mahinahon siyang bumaba, ang 2 paa niya ay matatag na tumapak sa aspalto. Ang kanyang katawan ay tuwid, ang kanyang mga mata ay diretso at matapang na nakatingin pabalik kay Ricky, walang bahid ng takot. Pinagmasdan ni Ricky si Lara mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay tumingin sa truck, na para bang tinitimbang ang kanyang susunod na hakbang. "Lisensya at rehistro," sabi niya ulit, sa pagkakataong ito'y may mas malakas na tono, na naglalayong ipamukha ang kanyang kapangyarihan. Mula pa sa simula, naramdaman na ni Lara na may mali. Ang checkpoint na ito ay hindi tulad ng mga karaniwang checkpoint na kanyang nadadaanan. Kadalasan, ang pagsusuri ay mabilis at propesyonal. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong mapanuyang tingin, mayroong labis na interes sa bandila sa likod ng kanyang truck. Ang yabang ni Ricky ay napakakapal, parang isang pader na nanggigipit. Alam ni Lara na hindi lamang ito tungkol sa pagsusuri ng mga dokumento. Ito ay magiging isang komprontasyon. At kahit hindi pa niya alam kung ano ang magiging anyo nito, ang kanyang kutob ay nagbababala na sa kanya. Kailangan niyang maging handa. Dahil ang kaharap niya ay hindi lamang isang pulis, kundi isang malaking ego na handang yurakan ang sinumang maglakas loob na sumuway sa kanya. Tinanggap ni Ricky ang mga dokumento mula sa kamay ni Lara, sinulyapan ito ng mabilis, at basta na lang isinuksok sa ilalim ng kanyang clipboard, nang walang anumang salita. Ngunit, sa halip na ipagpatuloy ang karaniwang proseso, ang kanyang mga mata ay matalim na tumutok sa likuran ng truck. Ang malaking bandila ng One Piece na iwinawagayway ng hangin sa tanghaling iyon ay tila isang tinik sa kanyang mga mata. Bahagya siyang suminghal, pagkatapos ay muling lumingon kay Lara na may tinging mapanghusga. "Anong ibig sabihin nito?" tanong niya ng malamig, habang nakaturo sa bandila. Ang tono ng kanyang boses ay hindi nagtatanong para sa sagot, kundi isang akusasyon na handa nang magpatao ng hatol. Ang ilang mga taong nanonood ay nagsimulang magbulungan, nagtataka kung bakit ang pokus ng inspeksyon ay biglang lumipat mula sa mga papeles patungo sa bandila. Si Lara, nasanay nang harapin ang mga taong sumusubok na maliitin siya sa kalsada, ay nanatiling nakatayo ng tuwid. "Palamuti lang yan, sir. Walang anumang labag sa batas dyan," sagot niya ng mahinahon. Kumunot ang noo ni Ricky, lalong tumigas ang kanyang mukha. Lumapit siya, at ngayon ay ilang pulgada na lang ang pagitan nila. "Huwag mo akong subukang turuan ng batas," sabi niya sa tonong mapangmaliit. Muli niyang itinuro ang bandila. "Prokatibo yan. Maaaring magdulot ng kaguluhan."
Iniutos ko sa'yo, tanggalin mo iyan ngayon din. Tumaas ang kanyang boses, sapat upang mapalingon ang mga ulo ng mga dumadaan. Umiling lang si Lara ng marahan, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, isang senyales na hindi siya susunod sa isang utos na para sa kanya ay walang basehan. Lalong bumigat ang tensyon sa hangin. Si Ricky, na nararamdamang natatapakan ang kanyang otoridad sa harap ng publiko, ay nagsimulang ituwid ang kanyang mga balikat at ayusin ang paghinga na parang isang taong naghahanda ng magpatao ng parusa. Akala mo ba sayo ang kalsadang ito? Akala mo ba kung ano-anong simbolo na lang ang pwede mong ilagay sa sasakyan mo? Akusa niya. Hindi inalis ni Lara ang kanyang tingin. Wala pong batas na nagbabawal dyan, sir. Kung meron man, pakita ninyo sa akin, sagot niya, sa pagkakataong ito'y may matigas na tono na tumusok sa ego ni Ricky. Ang mga nanonood ay nagsimulang makaramdam na may kakaiba dito. Hindi ito isang simpleng checkpoint, kundi isang labanan ng ego sa pagitan ng isang alagad ng batas na pakiramdam ay makapangyarihan at isang mamamayan na mailakas ng loob na magsalita. Namula ang mukha ni Ricky, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Hindi siya sanay na may isang sibilyan, lalo na isang babae, na hinahamon siya ng harapan sa gitna ng kalsada. Para kay Ricky, hindi na ito tungkol sa bandila. Ito ay tungkol sa kanyang dangal bilang isang pulis na pakiramdam niya ay nilalagpasan. Lalong bumigat ang kanyang paghinga, lalong tumalim ang kanyang tingin. Lahat ng senyales ay nagpapakita na handa siyang gumawa ng isang bagay na lampas sa karaniwang pamamaraan. Si Lara, bagamat kumakabog ang dibdib, ay hindi umatras. Alam niya na bawat katiting ng tapang na ipapakita niya sa sandaling ito ay tutukoy kung paano magtatapos ang pangyayaring ito, at kung paano siya aalalahanin ng mga tao. Huminga ng malalim si Lara at tinitigan si Ricky ng diretsyo, walang bahid ng takot. Sir, wala pong ni isang batas na nagbabawal sa bandilang iyan, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at sinusukat, sapat na malakas para marinig ng mga taong nagsisimula ng magkumpol. Isa lang yang anyo ng sining at panlipunang kritisismo. Walang elemento ng provokasyon, lalo na ng paglabag sa batas. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng walang pag-aalinlangan, na para bang matagal na niyang inihanda ang mga ito. Ang kanyang matatag na tono ay nagpatinginan sa ilang mga residente sa paligid, humahanga sa isang taong mailakas ng loob na kontrahin ang isang pulis sa gitna ng daan. Si Ricky, na sanay sa mga taong yumuyuko at sumusunod, ay agad na naramdaman ang pagyanig sa kanyang amor proprio. Tumigas ang kanyang mukha, lumitaw ang linya ng kanyang panga, at ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagsasalita ni Lara, masyadong may tiwala sa sarili, masyadong sigurado sa kanyang katwiran. Para sa kanya, iyon ay isang anyo ng pagsuway na hindi maaaring palampasin. Akala mo matalino ka? Ikaw pa ang magtuturo sa akin ng batas, sigaw niya. Tumaas ang kanyang boses at nagulat ang ilang mga batang nanonood. Ngunit si Lara ay hindi natinag. Umiling lang siya ng marahan at sinabing, ipinaglalaban ko lang po ang karapatan ko bilang mamamayan, sir. Ang karapatang magpahayag ay hindi basta-basta mapapatahimik. Ang mga salitang iyon ay parang langis na ibinuho sa nag-aapoy na galit ni Ricky. Biglang nagbago ang kapaligiran sa interseksyon. Ang mga busina ng mga sasakyang naipit sa trapiko ay sunod-sunod na tumunog. Ngunit sa mismong lugar ng pangyayari, lahat ng mata ay nakatuon sa labanan ng salita. Ilang mga residente ang nag-on na ng kanilang mga kamera sa telepono, nire-record ang bawat segundo ng umiinit na usapan. Nakatayo si Lara ng tuwid, ang dalawang kamay ay nakahalukip-kip, tinitingnan si Ricky na para bang hinahamon itong ipakita ang batas na kanyang tinutukoy. Si Ricky naman, sa kabilang banda, ay sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad sa pamamagitan ng malakas na boses. Ngunit bawat pangungusap niya ay tila lalong nagigipit dahil wala siyang maipakitang legal na basehan. Ang hangin ay tila bumigat na parang sinumang magsalita ay maaaring bumasag sa tensyon na sumasagad na. Para kay Ricky, hindi na ito tungkol sa bandila. Ang pagtanggi ni Lara ay isang sampal sa kanyang ego bilang isang alagad ng batas na sanay na sa kapangyarihan na walang lumalaban. Naramdaman niyang napahiya siya sa harap ng mga taong ngayon ay direktang nanonood. Ang kanyang tingin ay naging isang banta. Nipinipis ang kanyang labi sa pagpigil ng galit. Sa loob ng kanyang isipan, nagsisimula na siyang magplano ng isang bagay na higit pa sa simpleng utos na tanggalin ang bandila.
Si Lara, na nararamdaman ang alon ng galit na iyon, ay alam na nagsimula na siya ng isang bagyo. Ngunit hindi siya nagsisisi dahil para sa kanya, ang pagyuko sa isang utos na walang basehan ay katumbas ng pagtataksil sa kanyang sarili. At sa kalsada sa tanghaling iyon, pinili niyang manindigan sa kung ano ang tama, kahit alam niyang malaki ang magiging panganib. Biglang sumabog ang galit ni Ricky. Para sa kanya, ang paglaban ni Lara ay isang direktang insulto sa kanyang otoridad bilang pulis. Umigting ang mga ugat sa kanyang liig, humahabol ang kanyang hininga. Nang walang pag-iisip, mabilis siyang lumakad patungo sa isa sa kanyang mga kasamahan at inagaw ang isang galon ng gasolina mula sa kanilang mga kamay. Ang kanyang kilos ay marahas, na para bang ang gasolina ay isang sandata para tapusin ang kalaban. Ang mga taong nanonood ay nagsimulang mag-ingay. May ilan na sumigaw, "Hoy, anong gagawin yan?" Ngunit hindi pinansin ni Ricky ang mga tinging puno ng galit. Umikot siya sa truck ni Lara, binuksan ang takip ng galon, at sinimulang buhusan ang malaking bandila ng One Piece sa likuran ng truck. Ang matapang na amoy ng gasolina ay agad na kumalat sa hangin, tumusok sa ilong ng lahat ng nasa malapit. Sumugod si Lara, sinusubukang pigilan siya. "Sir, tigilan niyo yan. Pag-aari ko yan," sigaw niya. Ngunit marahas siyang itinulak ni Ricky hanggang sa muntik na siyang matumba. "Akala mo mapapahiya mo ako sa harap ng maraming tao? Tignan mo ngayon kung sino ang may kapangyarihan," sigaw niya. Sa isang mabilis na kilos, naglabas siya ng posporo mula sa kanyang bulsa, sinindihan ito, at inihagis ang maliit na apoy sa bandilang basang-basa ng gasolina. Sa loob ng ilang segundo, whoosh! Dinilaan ng apoy ang bandila. Ang matingkad nitong kulay ay naging itim na abo. Kumalat ang apoy sa katawan ng truck, gumapang sa kahoy na suporta at sa pinturang madaling masunog. Narinig ang maliliit na pagsabog na sinundan ng makapal na usok na umakyat sa kalangitan. Habang lalong lumalaki ang apoy, si Ricky ay tumayo ng may pagmamalaki, nakangisi ng may kasiyahan. Tiningnan niya si Lara na natigilan at pagkatapos ay humalakhak ng malakas na puno ng kayabangan. Ganyan ang paraan para disiplinahin ang mga matitigas ang ulo, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw sa gitna ng karamihan. Ang tawang iyon ay hindi isang ordinaryong tawa, kundi isang tawa ng pang-insulto. Isang tawa ng taong pakiramdam ay nanalo na. Ang ilang mga residente na dati nanonood lang ay nagsimula ng sumigaw sa galit, sinisigawan si Ricky. Ngunit tiningnan lang niya sila ng may mapanghamong tingin na para bang sinasabing walang sinuman ang maglalakas loob na hawakan siya. Para kay Lara, ang sandaling iyon ay parang isang masamang panaginip na mabagal na nangyayari. Ang truck na pinagkukunan niya ng kabuhayan, ang simbolo ng kanyang kalayaan, ay nilalamon na ngayon ng apoy sa harap ng kanyang mga mata. Habang ang may gawa nito ay nakatayo at tumatawa. Ang init mula sa apoy ay humalo sa init ng galit na nagsisimula ng sumunog sa kanyang puso. Lalong dumami ang mga tao. May ilan na sumisigaw na huminto si Ricky. Ang iba naman ay naglabas ng kanilang mga telepono para i-record ang ebidensya. Ngunit si Ricky ay nanatili sa kanyang kinatatayuan, nakangisi ng may kasiyahan, ninanamnam ang tanawin ng pagkawasak na kanyang nilikha. Hindi niya alam na ang kanyang mayabang na tawa ay malapit ng patahimikin sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang makapal na itim na usok ay umakyat sa langit, binalot ang kapaligiran ng interseksyon ng amoy ng nasusunog na gasolina. Sa gitna ng kaguluhan at sigawan ng mga tao, mula sa dulo ng kalsada, narinig ang mabilis at mabibigat na mga yapak na tumatama sa aspalto. Lumitaw ang isang matipunong lalaki na nakaitim na t-shirt at asul na maong na shorts. Si Ramon Vergara, o Mon, isang lalaki na nasa 30 taong gulang na may malapad na balikat, maskuladong braso, at isang matigas na mukha na naglalaman ng matinding galit. Maikli at maayos ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang baga. Nakilala niya mula sa malayo ang truck na nilalamon ng apoy, at agad na kumulo ang kanyang dugo. Iyon ang truck ni Lara, ang kanyang matalik na kaibigan na itinuturing na niyang pamilya. Hindi pinabagal ni Mon ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa anyo ni Ricky na mayabang na nakatayo malapit sa apoy. Nagsimulang lumingon ang mga tao nang dumaan si Mon sa kanila. Ang ilan ay nagbigay pa ng daan ng hindi hinihiling. Mabilis siyang naglakad, ang dalawang kamay ay mahigpit na nakakuyom.
Mabigat ang kanyang paghinga, pinipigilan ang pagsabog ng emosyon. Ang mga sigaw at pang-iinsulto ng mga tao ay bahagya na lang niyang naririnig, nalunod sa tunog ng kanyang sariling tibok ng puso na lalong bumibilis. Sa kanyang isipan, sunod-sunod na lumitaw ang mga alaala noong sila ni Lara ay magkasama sa mahahabang biyahe. Hinarap nila ang pagsabog ng gulong sa gitna ng gabi, ang madulas na kalsada tuwing umuulan, hanggang sa ilang oras na trapiko sa ilalim ng tirik na araw. Ngunit wala sa mga iyon ang nakapagpawala ng pag-asa kay Lara. Hanggang sa araw na ito, nang ang kanyang truck ay sinusunog sa harap ng kanyang mga mata, naramdaman ni Mon ang sakit na iyon na parabang sa kanya mismo. Nang ilang metro na lang ang layo niya, nakita ni Mon ang ekspresyon ni Ricky na may bakas pa rin ng mayabang na tawa. Ang tanawing iyon ang naging huling mitsa na nagpakawala sa kanyang kontrol. Anong ginawa mo? Ang kanyang boses ay dumagundong, bumasag sa ingay ng karamihan. Ang mga taong nakarinig ay agad na napatingin sa kanya. Ang ilan ay bahagyang umiti na para bang alam nilang may paparating na bagyo. Si Ricky, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay bahagyang nagulat nang makita ang matipunong lalaki na papalapit. Ngunit pinilit pa rin niyang manatili sa kanyang kinatatayuan, sinusubukang panatilihin ang kanyang otoridad. Wala kang pakialam dito, sabi ni Ricky, ngunit ang kanyang pangungusap ay naputol ng tingin ni Mon na puno ng galit. Isang tingin na kayang magpabago ng isip ng sinumang matapang na tao. Tumayo si Mon sa harap ni Lara, nagsilbing panangga sa pagitan ng kanyang kaibigan at ng aroganting pulis. Mabigat ang kanyang paghinga, malamig ang kanyang boses, ngunit puno ng banta nang sabihin niyang, "Sumusobra ka na, pulis." Tumingin si Lara sa kanyang kaibigan. Mayroong halo ng ginhawa at pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang apoy sa truck ay nagliliyab pa rin. Ngunit ngayon, ang sentro ng atensyon ng lahat ay lumipat sa dalawang matipunong lalaki na nakatayo ng magkaharap. Ang mga tao ay lumapit, bumuo ng isang hindi opisyal na bilog sa kanilang paligid. Ang mga kamera ng cellphone ay itinaas, handang i-record ang bawat segundong mangyayari. At sa gitna ng hangin na puno ng amoy ng usok at tensyon, isang bagay ang malinaw, maaaring sinunog ni Ricky ang bandila at ang truck, ngunit ang susunod na masusunog ay ang kanyang sariling dangal. Mabilis at desididong humakbang si Mon. Ang kanyang boses ay dumagundong sa gitna ng karamihan. "Anong ginawa mo, ha?" Ang sigaw na iyon ay nagpagulat sa ilang mga residente at maging ang mga kasamahang pulis ni Ricky ay tila nag-atubiling kumilos. Sinubukan ni Ricky na magsalita upang sumagot o kahit man lang ipamukha ang kanyang otoridad. Ngunit hindi nagsinungaling ang kanyang mga mata. Mayroong bahid ng kaba nang makita ang matipunong lalaki na ngayon ay nakatayo na 1 pulgada na lang ang layo sa kanya. Ngunit hindi dumating si Mon para makipag-usap ng matagal. Sa isang mabilis na kilos na puno ng galit, iwinasiwas niya ang kanyang kamao. Blag! Ang malakas na suntok ay tumama ng diretsyo sa bibig ni Ricky. Ang tunog ng pagtama ay malinaw na narinig sa gitna ng katahimikan ng karamihan. Agad na naramdaman ang epekto. Ang ulo ni Ricky ay tumilapon paatras. Halos mawalan ng balanse ang kanyang katawan. Agad na umagos ang sariwang dugo mula sa kanyang labi, dinumihan ang unipormeng kulay tsokolate na kanyang ipinagmamalaki. Ang mga taong nanonood ay sumabog sa sigawan. May ilan na sumipol, ang iba naman ay pumalakpak. Ang mga kamera ng cellphone ay nakatutok na sa sandaling iyon mula sa iba't ibang anggulo, tinitiyak na walang segundong mawawala. Natigilan si Ricky ng ilang sandali, sinusubukang ibalik ang kanyang ulirat. Ngunit ang sakit sa kanyang panga at ang lasa ng dugo sa kanyang bibig ay lalo lamang nagpaalab sa kanyang galit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit na iyon ay maihalo ng kahihiyan. Isang pakiramdam na mas mahirap itago. Hindi pa tapos si Mon. Humakbang siya ulit, tinitigan si Ricky ng matalim na may bantang tingin. "Akala mo pag-aari mo ang kalsadang ito? Akala mo basta-basta mo na lang pwedeng sunugin ang gamit ng iba sa harap ng publiko?" Malamig ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay humihiwa na parang kutsilyo. Sinubukan ni Ricky na ituwid ang kanyang katawan na ibalik ang imahe ng isang pulis na may otoridad, ngunit halatang nagsisimula ng manghina ang kanyang paninindigan. Ang mga kasamahang pulis na nasa malapit ay nakatayo lang natulala, hindi nangahas na hawakan si Mon o makialam. Alam nilang wala na sa kontrol ang sitwasyon at ang nag-iinit na mga tao ay handang makisali kung pipigilan si Mon.
Ang hangin sa interseksyon na iyon ay talagang nanginginig na sa tensyon. Ang apoy mula sa truck ni Lara ay sinusunog pa rin ang mga natitirang bahagi ng bandila. Ang usok nito ay umakyat, nagsilbing isang dramatikong background para sa tahimik na tunggalian ng dalawang lalaki. Naghihintay ang mga tao, pigil ang kanilang hininga, upang makita ang susunod na hakbang. Pinunasan ni Ricky ang kanyang duguan na labi gamit ang likod ng kanyang kamay at tiningnan si Mon na may tinging sumusubok na manghamon. Ngunit halatang may pag-aalinlangan doon. Para sa lahat ng naroroon, isang bagay ang sigurado. Sa segundong iyon, ang balanse ng kapangyarihan sa lugar ay nagbago na. Hindi na si Ricky ang kinatatakutang figura, at si Mon ay nakatayo bilang isang simbolo ng paglaban na hindi mapapatahimik. Sumabog ang sigawan ng mga tao nang tumama ang suntok ni Mon sa mukha ni Ricky. Ang tunog ng mga hiyawan, sipol, at palakpakan ay naghalo-halo, umalingaw sa interseksyon na karaniwang puno lang ng ingay ng mga sasakyan. Sige pa! Banatan mo pa, sigaw ng isang lalaki mula sa gitna ng karamihan na nagpasiklab sa damdamin ng iba na sumigaw din. Ilang mga nagtitinda sa bangketa ang iniwan ang kanilang mga kariton at lumapit upang makita ng mas malinaw. Ang mga cellphone ay itinaas, ang mga kamera ay aktibong nagre-record sa bawat segundo, tinitiyak na ang pangyayaring ito ay hindi basta-basta mawawala. Ang mga mukha na kanina iwalang kibo ay naging puno na ng tapang. Alam nila na ito ay isang bihirang pagkakataon kung saan ang pang-aabuso ng isang alagad ng batas ay direktang sinasagot sa harap ng kanilang mga mata. Ang ibang mga pulis na nasa tabi ni Ricky ay nagkatinginan na maihalong pagkalito. Nararamdaman nila ang init ng sitwasyon, hindi lamang mula sa apoy ng truck ni Lara na nagliliyab pa, kundi mula sa alon ng galit ng mga taong handa ng sumabog. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang itinaas, na tila handang pigilan si Mon. Ngunit ang lalong lumalakas na sigawan ng mga tao ang nagpatigil sa kanila. Alam nila na isang maling hakbang ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pasensya ng masa. Dagdag pa rito, ang mga kamera ng cellphone na nakatutok sa kanila mula sa lahat ng direksyon ay isang banta sa kanilang mga sarili. Ano mang gawin nila ay magiging ebidensya na maaaring sumira sa kanilang mga karera. Sa kabilang banda, si Lara ay nakatayo malapit sa kanyang truck. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat kilos sa paligid. Kahit na ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit habang tinitingnan ang sasakyang pinagkukunan niya ng kabuhayan na nasusunog, nagsimula siyang makaramdam ng alon ng tapang na dumadaloy mula sa mga tao patungo sa kanya. Ang kanilang sigawan ay hindi lamang para kay Mon, kundi para rin sa kanya na naglakas loob na tumanggi sa isang utos na walang basehan. Ilang mga residente pa nga ang nagsimulang magsalita ng malakas, hinihiling na humingi ng tawad si Ricky at managot. Ang mga boses na iyon ay lalong nagpabigat sa mental na estado ni Ricky, na nagpamukha sa kanya na lalo siyang lumiliit sa gitna ng karamihan na dati inakala niyang yuyuko sa kanya. Ang kapaligiran sa interseksyon ay tuluyan ng nagbago. Hindi na ito isang entablado ng isang panig na checkpoint, kundi isang arena ng pagkakaisa ng mga mamamayan. Ang apoy sa truck ni Lara ay nagliliyab pa rin, ngunit ang diwa ng mga tao sa paligid niya ay mas nag-aalab. Si Ricky, na kanina'y puno ng yabang, ay naging sentro na ngayon ng mga tinging puno ng galit. Habang si Mon ay nakatayo ng tuwid sa harap niya, na parang isang bantay na hindi napapayag na magkaroon pa ng anumang pang-aabuso sa lugar na iyon. Mula sa paraan ng pagsigaw ng mga tao at sa pag-atras ng ibang mga pulis, malinaw na ang kapangyarihan ay bumaliktad na. Sa tanghaling iyon, sa ilalim ng tirik na araw, ang tapang ng isang kaibigan ay nahawa at naging tapang ng isang buong komunidad. Umaagos pa rin ang dugo mula sa labi ni Ricky, dinudumihan ang kanyang unipormeng kulay tsokolate na ngayon ay parang isang mabigat na pasanin sa kanyang katawan. Walang laman ang kanyang tingin, hindi na nagpapakita ng kayabangan tulad ng ilang minuto kanina. Sa harap ng dose-dose ng mga taong sumisigaw at maihawak na mga cellphone, alam niyang lahat ng pagtatanggol ay walang silbi na. Dahan-dahang umatras si Ricky, mabibigat at nanginginig ang kanyang mga hakbang, habang pinipigilan ang sakit sa kanyang panga dahil sa suntok ni Mon. Bawat pag-atras niya ay parang isang pag-amin ng pagkatalo, at iyon ay mas masakit para sa kanya kaysa sa pisikal na sakit. Tiningnan siya ng mga tao nang walang awa. Ang ilan pa nga ay nang iinsulto, ipinapaalala na walang posisyon ang makapagliligtas sa isang tao mula sa kahihiyan kapag ang katotohanan ay lumabas na.
Ang mga kasamahang pulis na kanina ay nasa tabi niya ay umatras na rin, yumuko upang iwasan ang tingin ng mga tao. Pinili nilang manahimik. Walang nangahas na magsalita para ipagtanggol si Ricky. Sa gitna ng tirik na araw, ang maliit na hanay ng mga alagad ng batas ay naglakad palayo sa lugar. Ang kanilang mga katawan ay tila lumiit sa gitna ng karamihan na patuloy na nagmamasid. Naunawaan nilang sa araw na iyon, hindi lamang sila natalo sa kalsada, kundi pati na rin sa mata ng publiko. Ang mga kamera ng cellphone na nagre-record mula sa iba't ibang anggulo ay mga tahimik na saksi na lahat ng nangyari ay malapit ng kumalat sa buong bansa, magiging isang ebidensyang hindi mapapabulaanan. Bahagyang lumingon si Ricky Kinamon at Lara bago tuluyang tumalikod. Ang tingin na iyon ay hindi na tingin ng isang hari ng kalsada, kundi tingin ng isang lalaking kapapahiya lang sa isang bukas na arena. Ang apoy sa truck ni Lara ay nagliliyab pa rin sa likuran niya, nagsilbing isang background na tila sinusunog ang natitirang otoridad na mayroon siya. Ilang mga residente ang sumigaw ng malakas. Tandaan niyo ang mukha niyan. Yan ang pulis na sunog truck. Ang sigaw na iyon ay tumama sa kanyang tainga na parang isang pangalawang suntok, nag-iwan ng gasgas sa kanyang dangal na wasak na. Binilisan ni Ricky ang kanyang paglakad, nais na agad na maglaho sa paningin ng lahat. Nang mawala na ang kanilang mga anino, ang kapaligiran sa interseksyon ay naging bulungan na puno ng tagumpay sa pagitan ng mga residente. Alam nilang ang sandaling ito ay magiging isang kwentong hindi malilimutan. Ang araw kung kailan ang isang aroganting pulis ay napilitang umatras dahil sa tapang ng isang babae at ng kanyang kaibigan. Ang pangalan ni Ricky ay maaaring nakasulat pa rin sa institusyon, ngunit sa mata ng publiko, binura na siya bilang isang simbolo ng bulok na kapangyarihan. At nang mawala ang kanyang anino sa kanto, isang bagay ang malinaw. Kahit nasunog ang truck ni Lara, ang kanyang dangal ay nanatiling buo. Habang ang dangal ni Ricky ay durog na durog sa harap ng sarili niyang mga kababayan. Ang itim na usok ay umaalpas pa rin mula sa mga natirang apoy na tumupok sa bahagi ng truck ni Lara. Ngunit, sa gitna ng mga abo at amoy ng sunog, nakatayo siya ng tuwid sa tabi ni Mon. Matigas ang kanyang mukha, matalim ang kanyang mga mata, at matatag ang kanyang katawan kahit na ang kanyang puso ay niyayanig ng pagkawala. Ang bandila ng One Piece na dati isimbolo ng kanyang kalayaan ay naging abo na. Ngunit alam niyang ang kahulugan nito ay lumipat na, hindi na lamang isang telang mailarawan, kundi isang diwa na ngayon ay nabubuhay sa puso ng lahat ng nakasaksi. Sa tabi niya, Simon ay nakatayo ng may pagmamalaki, handa pa ring protektahan ang kanyang kaibigan mula sa sinumang magtatangkang gumawa ng masama. Silang dalawa, sa kanilang katahimikan, ay naging isang buhay na larawan ng katapangan laban sa pang-aabuso. Pinalibutan sila ng mga tao, hindi para magbigay ng awa, kundi para magpakita ng suporta. May ilan na tumapik sa balikat ni Mon ng may paghanga. Ang iba naman ay itinaas ang kanilang mga kamay habang sumisigaw, "Mabuhay si Lara! Mabuhay si Mon!" Ang mga sigaw na iyon ay hindi lamang pagpapahayag ng simpatya, kundi isang anyo ng kolektibong paglaban sa takot na matagal nang nagpatahimik sa bibig ng marami. Sa gitna ng karamihan, may mga kabataang nagre-record at agad na ina-upload ito sa social media, tinitiyak na ang kwentong ito ay kakalat ng mas mabilis pa sa apoy na tumupok sa truck. Sa loob ng ilang minuto, ang balita tungkol sa isang babaeng trooper ng truck na naglakas loob na labanan ang isang abusadong pulis ay nagsimula ng kumalat sa mga screen ng cellphone. Tumingin si Lara sa kanyang nasirang truck, pagkatapos ay sa mga taong sumisigaw pa rin. Maaaring sunugin ang truck, pero hindi kayang sunugin ang dignidad, sabi niya ng malakas. Ang pangungusap na iyon ay sinalubong ng malakas na palakpakan at mahabang sipol. Idinagdag ni Mon sa kanyang mababang boses, "Ngayong araw, pinatunayan natin na kapag tayo'y nagkakaisa, hindi tayo kayang apihin." Ang mga salitang iyon ay nagpakilos sa puso ng mga taong naroroon. Nakita nila mismo na ang paglaban ay hindi lamang para sa mga malalakas sa pisikal, kundi pati na rin sa mga matatag na naninindigan sa prinsipyo. Si Lara at Mon ay nakatayo sa gitna ng bilog ng mga tao, na parang dalawang haligi na pumipigil sa pagguho ng dignidad ng taong bayan. Sa araw na iyon, sa ilalim ng tirik na araw at sa gitna ng alikabok ng kalsada ng syudad, isinilang ang isang kwento na patuloy na aalalahanin. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa isang bandila o sa isang nasunog na truck, kundi tungkol sa katapangan na tumanggi sa kapangyarihang umaabuso sa kanyang tungkulin.
Ang video ng pangyayari ay mabilis na kumalat, naging viral sa buong bansa. Hindi humingi ng titulo ng bayani si Lara at Mon. Ngunit para sa mga taong nakasaksi, sila ay naging simbolo ng paglaban. Isang patunay na sa harap ng kawalang katarungan, ang isang matapang na boses ay maaaring magpasiklab sa libu-libo pang iba upang bumangon. At mula sa araw na iyon, ang kanilang mga pangalan ay hindi na lamang kilala sa mga kalsada,